For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sabay. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Testimony kanina, bawat isang presensya ng bawat isa, Panginoon. I pray kayo pumapala, especially sa mga talagang interesado na matuto, gamitin niyo, Panginoon. I pray kayo pong tanim para sa amin ng desire at mag-mature, Panginoon, at gamitin nyo nga po, Panginoon, in the end, sa the rest of our lives, Panginoon. Yung iba naman nandun pa sa level na nag-aaral pa lang, Panginoon. Pabilisin nyo po ang kanilang maturity, mahalin nyo yung salita, yung gawain, Panginoon, ang kalooban, ang tuklasin nila, alamin, manatili doon, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Nakapo na ba? Good morning po sa lahat. Good morning po. Sabihin ko na agad sa inyo, medyo hindi ko mapagandaan to, pero salamat sa Bible kasi may mga, alam mo na, may mga topic na hindi ka magbi-miss. Mga mabilisan na basic at and yet may mga materials din tayo, so salamat dyan. So, hindi ko alam mabuti, hindi mapabuti ng hapon to. Kasi medyo basic to, pero again, parang ating mga nakaraan, for the new year, mag-mature, di ba? Gamitin ng Diyos, mabilis, mag-level up. Yan yung ating last time, di ba? So ngayon, ang title natin ngayon is, simple lang, no? Nakalagay dyan, strong meat. Ang ginagamit pa natin yan madalas. Sa Bible lang yung madalas ginagamit, no? So kasi, sabagay, yung mga bata, ano yung pinapakain niya dyan, di ba? So, 4 anak namin, yung first 6 months yan, di ba, ibang pagkain yan. So, iniingatan, hindi yan pinapakain ng kung ano-ano, di ba? Pero after 1 year, kahit ano na daw, basta, maliliit lang, kahit ano na, kasi para masanay na sila. So, yung pinag-uusapan natin dito, by the way, medyo malalim tong Hebrews, alam nyo na. Pero yung part na ating aralin is about maturity. Okay, kaya ang subtitle natin, title natin is Strong Meat. Subtitle natin, Maturity has its perks. Ano yung perks? Parang privileges. Kasi again, gusto natin mag-mature. Ako, gusto ko yung mag-mature, mabilis at maayos. At ina-encourage ko kayong gano'n. So, madalas na tema natin yan. Pero this time, focus natin, yung para bang alam nyo ba na may mga, career ngayon si Ate Jamie niya sa IT na naman. No? Kami dati, nag-IT kami siya. Hala namin cool na cool. Matotoo din naman to sa degree yun. Amen? Hanggang ngayon po, no? Pero, siyempre, iba-iba rin yan So, kaya ngayon, appreciate ko naman yan. Doktor, okay din yan Huwag ka lang susunod kay Fauci, ha? Si Fauci po napando na kahit wala pang investigasyon. Alam nila Napaloko tong mga to But anyway, kilala niyo ba yun? Ano sabi ko? Yan, yung mga career, no? So, para tayo ma-encourage, sana, na mag-mature. Yung di ka na boring, di ka kailangan pang pilitin. Kaya yan ang style natin ngayon. Pero basically, yung message niya pareho pa rin. Mag-mature tayo. Amen? Kaya ang naka-incline tayo para yung perks nga, ibig sabihin, mga privileges ang mga mature. Doon tayo mag-focus. Hindi ko na kayo pilitin. Kasi nga, yun, bagit kayo mga career nga, minsan di mo na kailangan niyang hoy, mag-computer ka nga. Hindi mo na kailangan sabihin yun kasi yun ang career niya, yun ang gusto niya So, sana ganyan ang natin, mag-mature kayo, hindi dahil pinipilit kayo, kasi hindi maganda pag pinipilit, hindi maganda yung result. Kahit saan niluto, kahit saan. Pag pinipilit, okay? So, as an introduction, doon muna tayo sa negative. So, ano yung mga signs ng immaturity? Para ayawan natin. Okay? Ayawan natin to. Start na agad ako. So, mga tayong verse. So, bakit hindi mo dapat gusto maging mature? Lagi ko binabanggit si Bonjing. Di ba kilala mo si Bonjing? Noong panahon namin, meron kami pelikula na patawa lang ba? By the way, si Jimmy Santos daw, nagko-collecta na ng basura sa US. Hindi. Pero may business siya doon. But anyway, laos na kasi. But kilala si Jimmy Santos?
basketball player, laking tao, pero yung pelikula lang naman niya, siguro yung natulong niya sa atin parang cautionary tale na kung may immature dyan, kung parang kay Bonjing sana, ayoko nyo, pangit pala nun, di ba? Kasi Bonjing nga, kunwari lang siya, malaki nga siya, dumedede pa. Pero syempre, dahil malaki siya, laki ng dede niya, patawa siya patawa, comedy. So, yan. So, kaya number 1, ba't ayaw natin maging Bonjing? Kasi, number 1, sabi dito sa 1 Corinthians 3, tingnan mo. Sabi po dyan, and brethren could not speak unto you, brethren could not speak unto you as spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So, hindi positive yung babes, ha? Sa Bible, pag sinabing babes, baby. Ay, siya na, di ba? Ang kulit. Si bata pa parang nakakasal minsan, di ba? Minsan nakakatuwa, minsan nakakasal. So, number 1, yun nga. Bakit ayaw natin maging batang ewan, Bonjing? Kasi gusto mong pakainin kita ng gatas, kunwari. Kasi inaasal ko si Aiden. Laki-laki mo na. Oh. Tapos parang batang, padedehin kita dyan Oy, ayoko. Hindi na ako baby, di ba? So, number 1, ang bata, hindi, parang siya, hindi niya kayang tanggapin yung mga doktrinang, katulad dito yung pinag-usapan dito, sabi niya, gusto ko kayong turuan kaso hindi ko kayo parang makausap man lang sa mga bagay na spiritual. Ang gusto nyo lagi carnal. Kunwari, blessing ang nausapan. May mga blessing na spiritual, amen? Pero iba, hindi makarelate. Pera, yun lagi ang blessing. Totoo namang blessing din yun, pero hindi lang yun Sige, yung mga pinaka-demonyo dyan, maraming pera So definitely, hindi pure blessing yan sa Diyos yung pera. Pwedeng dayain, pwedeng nakawin, pwedeng manakaw. So kaya yun, ang problema sa mga immature, yan, di mo makausap. Number 1, cannot receive doctrine. Number 2, Galatians naman. Kayo magbasa po. Ready? 1 to 3. Ready, go. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the mother. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Ano pa yung karakteristik ng mga baby, bata? Sabi sa English, greenhorn. Ganyan daw yung Anong pang-asal sa mga bata? Naggatas ka pa sa labi. Bata ka pa. Totoy, yan. Magbabae, nene. Yan. Ano daw? Ano sabi siya dito? Kinukumpara daw tayo, So, umpisa, ito medyo positive actually ito kasi ito yung normal na bata, hindi Bonjing to, Pero gusto lang natin sabihin dito, kaya minsan huwag kayong, ba't sinisita, lagi lang pinupuna, inaala kung nasan ako, di ba? Hindi ako pinagdadrive, hindi ako binibigyan ng malaking pera. Ba't kaya? Di ba? Pag hindi ka kasi marunong, hindi ka pa mature, baka gastusin mo yung kung saan, bangga mo yung sakyan, makipagkarera ka dyan, ano ba? Cellphone, yung anak mo, puro cellphone. Sabi ko, pambira. Kung iba to tong cellphone ko. Ano ba, like ang sinesermonan. Kasi bata ka pa, either bata ka pa o bata ka pa mag-isip. Kaya number 2, kaya ayaw mo sana maging bata, gusto mo mag-mature. Ayaw mo masabihan ng nene, totoy. Bata ka pa. Ayaw mo masabihan ng ganun dapat kasi, katulad sinabi dito, kailangan mo ng but under tutors. Ayaw mo ng chaperon, kunwari. Ay, makikipag-date po ako, matanda na ako. 13 ka pa lang. Ang dami mga ganyan, mga Pinayagan ka, pero may kasama ka. Ay, ba't ganyan, Kasi hindi ka magkakatiwalaan. So, kaya ayaw mo maging bata. Amen? Gusto mo mag-mature ka agad. Sabi nga sa'yo kay Steve, sabi ko, kung masipag ka, responsable ka na,
Asawa ka na, may trabaho ka na, sige, hindi ka na pipigilan. Pero kung nakikita kong parang kang ano, by the way, wala rin papatol sa'yo pag mature ka. Amen? Kung meron man, pabigat din yun. Isa, katulad mo yun. Kaya mag-mature kayo agad na maaga, mabilis. Kaya makinig sa church, sa sermon. Ikaw mismo mag-aral in your personal time. Pag kayo nag-mature, hindi ka na tatatuing bata. Kasi hindi ka na bata mag-isip. Iniisip mo paano umita, kung paano magpamilya, paano gamitin ng Diyos. Yun, mature na mature yun. Amen? So number 1, ayaw mong maging bata kasi hindi ko kaya yan, hindi mo kaya yung mga bagay-bagay, and then kailangan pa ng tutor, and then ito, laging binabanggit sa mga bata. Ito yung attitude, characteristics ng mga bata o isip bata. Sabi dyan, ako muna lang, for that we henceforth be no more children. Ano daw katulad ng mga children? Ano ba yung mga bata? Sana hindi kayo katulad ng bata. Ano bang bata? Cute. O, gusto yung cute ha. O, hindi yun ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy na karakteristik ng bata daw ay toss to and fro. Yung mga bata sa doktrina, sa paninindigan, nasabihan lang, alam mo ba, ganito maganda, Iglesia ng Manalo. Bakit? Nakita ang tutulis ng aming mga nakita mo yung aming malaking lugar doon sa Bulacan. Hindi papatalo si Soriano, meron din sila. Lalo yung Katoliko. Mga Mormon, hindi papatalo yan. Ngayon, so yung iba kaya gano'n, kaya minsan nakakaway, inaakay natin. Sinabi mo nga yung totoo, mali yan. Okay lang ba sa'yo yun? Mag-iisip na dapat yan eh. Kung matured ka, importanteng bagay yung pananampalataya, tapos anong gagawin mo dyan? Para kang bata, ay hindi ito maganda, ay ito maganda, ay wag ka na dyan, ay bakit? Ay mas masaya dito, ganyan ang bata, toss to and fro, ang daling, tangayin. Hindi tayo dapat ganyan, para kang bata, hindi ka mapag-decide. Kasi dyan, by the sleight of men, kasi nga, ganyan ang mga manloloko. Iniisip kung paano ka mapapadala doon sa mali. Iniisipan na bang ng mga bata, gusto niya masaya, gusto niya happy-happy, programa, naglarak-lakan, malaki yung place, social. Pansinin nyo, yung lahat ng kulto, gano'n na style. Pero naghihintay tayo ng Panginoon talagang mag-bless. Hindi yung gagawa tayo ng paraan, para lang di tayo, kasi yung ating ego parang konti natin. Gano'n. Hindi tayo nagreklamo doon kasi alam ng Diyos ang paglago. Ano yan, talagang unti-unti yan. Lagi kong naalala, salamat din, mayroong Baptist Church to. Lagi kong nakwento sa inyo, kaya hindi ako nagmamadaling magpalaki. Kasi sila, ang laki nila, 3rd floor, ang laki. Meron daw, na-invitang pastor doon. Nagkwento naman sa amin. Alam mo ba, ako yung nanggaling doon, ang ganda ng place nila. Sa 15 lang yung umaten, sabi. Madami pa tayo sa, umaalingaw-ngaw daw yung boses niya Kaya sabi niya, na-realize ko rin pambira, hindi maganda yung gano'n. Amen? Bali ng kasi ang church nga yung tao. Ang ganda na sinasabi ni Daddy kanina, bago illustration yun, nakuha ko din yun. Tama nga naman parang nagkasabihan din dyan Kumbaga habang nagmamature ka, nasasala yan Ganun po yun, kaya natural lang yung mga church na ganito, talagang normal yun na hindi to ma-flock ng napakaraming tao na parang Nazareno pa. Kaya Iglesia ni Manalo. Okay? Yun. Nasa tayo? So number 1. Number 1 ay hindi nila mag-gets, hindi nila gusto, hindi nila matanggap yung mga strong doctrine kasi mga bata pa. Kailangan ng tutor. Pang-4, pangatlo pala sa negative. Yan. Para silang hindi palitaw. Naman? Flippant, no? English yan Yan ako sa Tagalog Sa English kasi, ang tawag dyan, toss to and fro, lagi sinasabi. Tingnan natin sa Tagalog. Yan, may Tagalog ako dito, minsan sumasakto rin Upang tayo huwag maging mga bata pa na napapahapay. Natutunan ako Napapahapay. Ibig sabihin niya, madaling tangayin. Parang hangin. Kung nasa ng hangin, doon ka. Kaya by the way, hindi maganda yung palipat-lipat ng church Lalo pag galing ka na dito, good night.
Ano pang hahanapin mo? Kaya tama yung sabi ni Daddy, pag umalis ka pa dito, talagang hindi ka para dito. Tama-tama yung ating ano eh. Yun nga, kaya alam nyo na pag every time na naglo-Lord's Supper tayo, hindi pwedeng di mabanggit yun kasi yun ang context ng 1 Corinthians 11 eh. Okay. Dali ha, yun na eh. No, check mic test. Okay, so number 3, instability in the faith. Parang kang di stable. So ngayon, yung mga bata sinasanay natin sa church, pero pinag-pray, sinasanay, okay? Kaya tulungan natin yan, kahit siya na, paano mo lang, paupuin mo lang dyan. Medyo may naintindihan din niya, may mga kukuha yan. At pag sila, kung na-invite man ko na si Jared sa CCF, napansin niya agad dyan, isa, dalawang ano, ba't ganito? Church ba to? So sila baliktad din, pag sila naman galing doon, minahal nila, church ba to? Tayo na, ganun din. Bakit NIV gamit nila doon? Church ba to? Yan, mga inibago yan. Then last pa sa negative, ito sa Hebrews 5. So dadaanan ito natin. Dito na tayo sa 1 Peter. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So positive yan sa mga bata. Imagine nyo sa mga matanda. Yan taong ka ng Kristyano ba? 15 years po itong gatas. Iba ganun, pakinggan mo. Kaya yung iba, sila mismo nahihiya sa ano nila eh. Hindi nila pinapublic yung ano nila. Hindi naman required yun, pero still, nagkakaalaman eh. Ano nangyayari sa ibang churches? Ganon at ganon. Ganon at ganon. Supposedly sa Baptist hindi ganon, pero ibang Baptist ganon na rin. Para yung tao maging komportable sa Baptist, sa church. Pero yung totoong church, pag ganun yan. Amen? Kung may bago man, alalayan natin, pwede tayong yun at yun, yun at yun. Hindi pwedeng gano'n, nakaka-insulto yun. Amen? Pastor naman, yan na naman eh. Gusto mo ng basic, kaya iba naman, hinahati yung ano, hinahati yung klase. Hindi na church yun. Kaya mo maghabulan yung, kahit nga sa klase, ganyan din. Pag nahuli ka, habulin mo yung magaling. Yung magaling, medyo bagal. Church, ganun tayo. Tsaka hindi tayo paparami ng gusto dito na sobrang maraming mga iiwanan. Amen? So, yun lang. Yung number. Yung ating introduction. Ayaw mo maging bata. Ayaw mo turing na bata. Kasi yung mga bagay na yun. So, dito tayo sa ating mga points ngayon. Ano yung mga perks? Ito na tayo. Alam mo yung college tayo. Gusto kong maging mag-matured. Bakit? So, number 1, kasi, basahin natin sa 1 Corinthians 13. Very famous, no? Love chapter. Basahin niyo po sa 11. Ready, go. I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I walked as a child, but when I became a man, I put away childish things. Sino dito naglalaro pa ng manika or something? So, may mga ganyan na naalala yung mayaman na yung ibigan ko yun, pero iniwanan siya ng asawa niya eh. Kasi laro ng laro eh. Hindi ko alam yun, pero minsan kasi pag nakakwentuhan, lumulutang din kasi di naman aminin yun, di ba? Ano ba reklamo sa'yo? Pala ka naman galunin mo, di ba? Pero bandang uli na pagtanto ko, pambihira ka pala eh. Wala kang time sa asawa mo, bango-bango. Di ba? Di ba na, pag-uwi sa trabaho. Yung asawa mo, hinihintay ka. Ikaw naman. Nakakalabit ka. Lalaro ako dito, matatalo kami, di ba? Parang, minsan minasolve natin gano'n, parang tanga, di ba? So kaya, gusto mo na maging mag-mature, kasi ang isa sa mga perks niyan, anong kabaliktaran nito? Inaalis niya yung mga pambata yan eh. Amen? Na-insulto ba yung mga bata pag sinasabi mukha kang bata? Hindi kasi bata yun eh. Pero tayo, good night naman. Sana pag ilang taon ka nang ligtas, Kristiyano ka ba? Naalala ko tuloy yung meme mo. In love na in love yung babae doon sa lalaking Kristiyano, sila pareho.
Nakwento ko para makarelate lang kayo. Ewan ko, nakita niyo na to. Sabi nung... tayo na kaso, sabi nung lalaki. Pakasalan na sana kita, kaso nakita ko, hinahanap mo yung Proverbs sa New Testament eh. Ayan. Intindihan niyo ba? Ayun. Para sobrang disappointment niya. Kita ka, hindi ka lumalago eh. Kung bago ka talaga, okay lang, men. Baka hinahanap mo yung Book of Hezekiah. Nasaan mo yung Book of Hezekiah dito? Kaya yung medyo trick question, alam niyo yung saan? Tanungin ko kaya kayo. Rafi, anong book of the Bible yung pinatay ni Abel si Cain? Saan mo makikita sa Bible, pinatay ni Abel si Cain? Trick question naman yan, no? Si Cain ang pumatay ka Abel, ha? Anyway. So yan, so yung mga, alam mo nung pambata yan eh, laro. Ano pa? Asaran, yung formang ewan, di ba? Minsan mga batang forma talagang parang ewan eh, men, mapansin. Pati sa bibig, makulit, paulit-ulit, sinabing ayaw, sige. So kaya, ang point lang dito, yung mga perks niya, kabalik-baliktarin mo lang yan. Yung utak mo, makabata, so ang perks niya, wise and sensible. Yun ang ginawa ko dyan, no? Gusto mo ba yung ikaw yung, uy, wise tong taong to? Di ba gusto mo yon? Iba nagpapapansin, kunwari wise, kaya sa mga Facebook mga post niyan, parang pa-wise, kunwari. Kaya sabi sa Romans 1, yung mga loko-loko, mga atheists yun eh. Professing themselves to be wise, they became fools. Kasi baliktad eh. Sa halip na maniwala ka sa Diyos, lumago ka, lalo mo siya nakikilala, pinagliligo na sila, baliktad. Walang Diyos. Naku, bobo mo. Parang ganun yun. So, ganun din tayo. Pag hindi tayo lumalago, nakakahiya tayong ewan. So, dapat nagiging wise tayo. Sabi nga nila, tumatanda ka na may pinagkatandaan. Ibig sabihin, ito, nag-mature to, may ilang taon to sa church, may natutunan. Sa action, sa salita, sa paninindigan, may kita mo, okay itong taong to. Wise. Hindi bata, hindi isip bata. Okay, so talagang, normal yun na talagang aalisin mo yung mga pambata. Ba't walang dito? Stop toy. Diba talagang iba, pinahimigay. Pero inaalis mo na yun. So ano yung mga dapat nating alisin para makonsider tayong wise and sensible? Pag sinabi sensible, may sense to. Maayos tong kausap. Alisin nyo na yun. Yung mga biro ang minsan, walang kakwenta-kwenta. Ngayon minsan ako, sinasakyan ko lang. Iba yung sinasakyan, iba yung, ikaw yung promotor. Kahit mga pastor, titingnan mo pag sa preaching. Kita mo na agad, di ba? Patawa lang eh. Iba yung patawang, alam nyo na, tayo minsan kahit, mabanat din ako kahit corny, di ba? Pero iba yung, talaga yun ang mo. Parang mahalin ka ng tao yun. Patawa ka, para si Dolphy. Kaya sino man yan. Hindi tayo ganun. Amen? You put away childish things. Para maging ka, malayo ka doon sa bonjing type. Wise and sensible. So number 2, paganda ng paganda to. Number 2, 1 Corinthians pa rin. Chapter 14, verse 20. Ako na lang. Brethren, be not children. Sabi ni Jesus, dapat maging katulad tayo ng mga bata sa ibang bagay. Sa pananampalataya dapat tayo. Pag naniwala ka, maniniwala ako dyan, dapat ganun tayo sa kaligtasan. Sa maraming bagay, dapat hindi tayo parang bata na, katulad dito, sa pangunawa. Ang tindi mo naman, parang hindi ka nag-iisip ng critical, parang pag tinignan mo yung mga depensa ng mga Catholic sa kanilang doktrina, talagang tanga eh. Sabi ba naman isa, nabanggit ko sa'yo last time, di ba? Ewan ko yung feed ko kasi parang siguro may tinawanan ako sa niya. Ngayon, labas ng labas. Kaya lahat ng kalokohan, kaya siya sabi, yung rosary daw nasa Bible. Alam nating wala yun. Anong depensa niya doon? Ito yung sa Latin eh.
Hindi naman ako Latin eh. Saka nasa Bible talaga yun, yung paulit-ulit, yung kaso negative yun. At yung rosary, sa mga Hindu yan, yung chinachant nila. Yung ano, ganun ang paniwala ng mga Hindu, kesyo, pag, anong gusto, yumaman? Sabihin mo lang lagi, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, yayaman. Parang mga tanga eh. Pero kahit si, naniniwala doon si, ano, si Apple, Steve Jobs, di ba? So again, kaya huwag kayo maniniwala sa mga ano. Basta lang maya, manifest yung term na yan ngayon. Nararamdaman, narinig ko yan. Ano siya manifest? Ibig sabihin, ipakita ko parang gano'n. Pinapakita na parang, nakikita ko, malapit ng gano'n. Yung claim, name and claim, gano'n din yan eh. So parang mga tanga, di ba? Parang mga bata. Ano yung mga bata minsan? Utuin mo. Ano bang inuuto mo sa mga bata? Ay, alam mo ba, pag mabait ka, magsabit ka ng medyas, si Santa Claus ay papasok sa bahay nyo. Naku, magnanakaw yun. Ano kami, ano dyan? Lalagyan ng regalo yung, ay, ganun ba? Sige, bata eh. Ikaw, ganun ka ba? Yung iglesia rin ng Manalo, actually, nakakahiya itong mga ito pag gano'n eh. Kung tatapatan talaga ng matino kaya minsan, yung mga binobroadcast din silang debate nila kung sa inyo, hindi rin marunong yung Kristiyano eh. Papatunayan lang na si Kristoy Diyos kung ano-ano pang verse na ang hina eh. Napapahiya tuloy. Kaya sabi ko sa iglesia, sabi ng iglesia ng Manalo, kami ang tunay na iglesia ni Manalo. Kasi sabi dito sa Roma 16:16, basahin nga natin. Abisado ko rin tuloy kasi ginagamit sa akin eh. O baka maging iglesia ni Manalo kayo. Uy, huwag kang pakita. Ayan o, Churches of Christ. Iba yung church, iba yung churches. Sinabing churches, assembly, congregation. Mali, sablay agad. Pangalawa, ang banat po dyan, English. Kasi, hindi ko sabi nga sa inyo, grade 2 lang ako, tinuro sa amin yung proper name sa common name. Alam nyo ba yun, Julia? Ano pagkakaiba ng proper name sa common name? Magbigay ka ng example ng proper name. Julia Roble. Sino yon? Ikaw lang yun eh. Proper name yun. Capital letter yun. Diba? Ay, common name. Anong common name? Example lang common name. Grade ka na? 6. Ano yung common name? Ikaw, Sandra. Ikaw, Rafi. Ikaw, DM. Ikaw, Christian. Common name. Ayan, yung hindi mo pwedeng tukuyin. Maraming pwedeng. Ayan, na, sa'yo na lang. Proper name mo, Julia. Ang pwedeng common name sa'yo, girl or person. Pwedeng tukuyin nun, hindi isa lang. Maraming girl, maraming person. Kuha na. Ayan, sabi nga, doctor. Doctor who? Ayan. Maraming doktor. Pero pag sinabi mong Dr. Jose Rizal, doktor ba yun? Isa lang tao lang yun. Naintindihan niya? Ano tawag doon sa pag-capital letter? Proper name. Elementary to. And then, yung kabaligtaran ng proper name. Common name. Ito, common ba to? Proper name. Nakita nyo na? Tanungin mo yan, mga ngamote yung mga yan. Nahihiya yung sarili nila. Kaso, sanay magsinungaling yung mga yun. Kami yung tinutukoy dyan, nakita mo, wala si Manalo dyan. Tsaka una, plural yan, at tsaka hindi iglesia ni... Tingnan natin sa Tagalog. Iglesia ni Cristo yan, tao. Kaso, mga nasaan ba ako? Okay, hindi fine. Sorry. Tagalog. Ako, baka mong iglesia. Iglesia ni Cristo. Para ka naman tanga niya para kang bata. Mga. Nasa yung mga. Yung lokal nila. Hindi, centralize sila Isa ang kanilang propeta. At walang pinagkaiba sa Pope.
Pinapasa kung anong pattern ng Pope, lahat ng kulto, ganun. Mormon, ganun, isa lang. Pati Soriano, ganun. Anong mga iglesia ni Cristo yun, di ba? So, kaya never ko tinawag iglesia ni Cristo, iglesia ni Manalo. So, sabi ka nila, iglesia no Cristo. So, ba tayo napunta dyan? Kasi huwag kayong ganyan magdahilan. Mahihiya ka. Elementary teacher. Yan na yung ano mo, proof text mo. Ano yun? Pwede nang i-apply yan sa iba. O, yan. So, number 2. Balik tayo dito. Sabi diyan, huwag kayong parang mga bata sa pangunawa. Ngayon, kung talaga tinuro siya, pinaniwalaan mo yung time na yun, in-explain na mas maayos. Mananatili ka ba doon? Yun ang maganda naman sa bata, talagang bibitaw yan doon, di ba? Yun ang maganda sa bata. Pero, pag utak bata, nanatiling ba, yun ang pangit. Kaya sabi nito, how be it in malice, be ye children, but in understanding, be ye men. So, kinontras niya, okay lang maging isip bata, pagdating sa isang malice ito, yung paggawa ng masama to eh. Lalo ng pananakit. Dapat di mo alam yung mga ganun. Yung pagkaibigan ka sa mga loko-loko, lalo paternity, mga ganyan. Yung pagganti lagi ang iniisip niya. Paano tayo makaganti? Paano tayo makaganti? Atay ka na. So tayo okay lang din, hindi natin alam yun. Pero pag understanding, pang-unawa, dapat, ano yung kabaliktaran ng children, men, mga grown men. Kaya po tayo mga Baptist, sa bihis pa lang, alam mo, lalaki to, hindi mama to, hindi si pastor, yung sikat sa YouTube, parang 2-day pa yun. Parang isip bata. Pero dami niyang subscriber. Pero mukha siyang bata, parang hindi bis. Nanonood itong mga to. Isa yun, tapos mayroon pang isa. So wag kang doon, kaya magbihis ka ng pang lalaki, di ba? Kahit mga bata dito, kaya binibisa natin mga babae. Kasi babae ka, hindi ka ewan. Di ba? Hindi ka isip bata. May pumaporma ngayon, talagang nakita ko lang, nag-drive ako. Matanda na yung forma ng niya, parang bata. Hindi tayo ganyan. So kaya point natin dito, progressive learner or learning. Ganyan po yung hindi bata. Natuto ngayon, sinabi mali ka, aaramin mo bakit ka mali, and then, move on. Pag ganun lagi, padagdag ng padagdag, na-explain mo yan. Hindi ka humihinto. Kaya sa mga pastor, iba, humihinto na eh. Nababagit ko lagi sa inyo, di ba? May kilala akong pastor gano'n, sabi niya, naku, hindi ko na yung aking revelation, mahirap yan. Okay? Sabi niya, ano mangyayari? Positive ba? Basta ligtas ka. Ay, tama naman yun. Sa mababaw na, di ba? Umpisa pa lang, pinuturuan mo. Importante, ligtas ka na. 20 years ka na, ganun pa rin tinuturo mo. Importante, ligtas ka. Ligtas na mo, pastor! What's next? Wala na, dyan ka na lang. Dito yung dede. Dede. Nakakahiya actually yun. Kaya dapat tayo. Again, doon tayo sa kaya ang title natin, The Perks of Being Mature, no? Maturity has its perks. So, hindi mo kailangan ipilit yan na titignan ka. Galangin nyo nga ako bilang, Kristiyano, pastor. Kasi kitang-kita sa salita mo no? Wise and sensible ka, tsaka yung pag-unawa mo, pambira. Dati, tinuturuan ko lang yan. Ngayon, parang mas magaling sa akin, pero hindi ka aminin. Ba't hindi? Isa ka pa, hindi ka, huminto ka na. Normal po yun. Minsan yung iba, abutan ka sa maturity. Either kasalanan mo yun, o talagang mabilis siya, or talagang kalooban ng Diyos, binigyan siya ng ganun Napalad siya. Huwag mo kainggitan, pero ikaw dapat. Ganun ka rin. Amen? So, anong tawag doon? Pwedeng promotion, pwedeng ganyan ang point natin dito. Number 1, wise and sensible. Ito yung mga perks. Tinitingala ka, at hindi mo pinipilit. Ibang pastor na pinipilit yung sarili na, may mga palabas siya, parang nabanggit ko sa inyo, sorry, di ako nalalait pero minsan may nakapapansin ako sa ibang tao. Pambira, wala nang pera, mangungutang pa, magpapa-birthday party. Para sikat. Tapos yung anak niya, bibida niya, again, intindihan ko na gusto mo, yung anak mo, amen? Pero ba't gano'n naman? Minsan yung mga iba rin gano'n, papansin.
Mag-ho-host yan. Parang mga iglesia ni Manalo. Kailan lang, bakit nila ginawa? Peace Rally. Na-insulto na sa mga Katoliko kasi ang dami ng Katoliko. Amen? Kaya di tayo natuwa doon kasi alam natin mga kulto yan. Pero, hindi ka papatol doon kasi alam mo na hindi yun yung kalooban ng Diyos. Parang mga bata yun. Paramihan tayo. Pahingayan tayo. Kasi mga bata nakakabuisit, di ba? Ngayon mga bata, cute yan eh. Pero minsan nakakaasar pa rin. Huwag naman tayo bilang mga adult na ganun ka pa rin. Amen? Pabilisan ng sasakyan, paunahan, ano ba? Palakihan ng bahay, palakihan ng church, ilan ang member? 15. So, huwag tayong lalo sa learning. Ngayon tayong kailan lang yan, di ba? Pag learning, progressive dapat. Hindi yung progressive na sa US na ano. Sabihin, dapat natututo ka pamature ng pamature. Okay, so number 3. Bilis ko pala. Number 3, ano pa? 5 lang po to. Sa... Nakuha yung book ah. Ephesians 4. Madali ko kasi ito eh. Ano pa? Ano? Cool na ba mag-mature? Of course. Sino dito ang gusto maging forever young? Basta gusto na iba naman. Gusto, teenager lang. Basta yung cute na cute. Nga, yung... Hindi rin, di ba? Gusto mo minsan, mature ka na, pwede ka mag-drive, di ba? Pwede kang alam mo na, mag-transact, di ba? Gusto natin. Pakibasa po sa verse... Ito pala yung kanina rin, no? Tama, ito yung kanina rin. Kaya ito yung positive, pakibasa sa 12 and 13, ready go. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ngayon na yung text namin dati sa maturity. Anyway, ano napansin nyo dyan? Para yumaman, gano'n ba yun? Ano yung goal ng mga tayo, mga anak ng Diyos? Paramihan ng yate. Ganyan yung mga yan eh. Ang ginagawa nila sa yate, puro kakasalanan. Kung alam niyo yung ginagawa ng si Raulong yan. Kaya matindi si Epstein, island, may sarili siyang island. Mabuti nga, na-convict yun eh. Pero nahirapan po yung mga, kaya nang na-convict yun, si Raulong yun. May nakalaban din siya mga malalakas. Pero kung hindi, wala. Patuloy na si Kibuloy, ganun din yan. May nakalaban lang na malakas yan eh. Kala ko forever na yan. Matagal lang, inakwento ng mga pastor yan. Si Raulo yan. As in, mga rapist, alam mo na. Ba't kayo lang nakulong? So, yun yung mga nagmamature sa Panginoon. Wala dyan yung payabangan, pataasan ng posisyon. Diba? Nung politiko, ganun ako, nagpaganyan. Buti naman. Daming perang gobyerno eh. Hanga ako siya. Nagpagtawayo ako ng... Para dyan naman talaga yan eh. Nakita yung masasabi ko, ino-contest ko tayo dapat. Yung maturity natin talagang kahanga-hanga. Pag naiintindihan natin yung kalooban, kasi sabi dito eh, kung ikaw yung magiging perfect mature, ang ginagawa mo sa ministry, nagmamature ka, nagbibigay ka, yumayaman ka, pero hindi lang para sa sarili mo. Habang yumayaman ka, sabi to, grabe, bakit ganun? Binigay niya sa ministry, sayang naman. Hindi sayang yun. Iba kasi nangiintindihan niya sa'yo. For the edifying of the body of Christ. So, hindi yung ginagawa mo, nakakatisod. Yumaman siya, umalis sa church. Baliktad. Amen? Yumaman siya, nagpakakarnal. Walang natutunan yun. Baka hindi ligtas yun.
Kung ligtas man, tanga. Kaya sabi dyan, ang gusto natin, ang goal natin, habang tayo nagmamature, yung kagawain ng Panginoon, lalo na dadagdagan, na-edify yung mga tao. Pag nakita yung buhay mo, itong taong to, salamat sa Panginoon din sa taong to, pag nabalitaan lang ginawa mo at hindi mo ginawa, lalo silang na-elevate, nag-upgrade, na tututo, na-edify. At actually, point ko dito sa 13, ibig sabihin, hanggang sa, ano yung pinaka-goal natin? Again, di yumama kasi iwanan natin lahat yan dito eh. Sabi, till we all come in the unit of the faith. So, hindi na lang personal. Hindi lang personal yung iyong paglago. Gusto mo lahat tayo sabay-sabay. Kasi pangit kung ikaw lang, bumagsak ka, wala ka na, o sino na? Na-dissolve na yung church kasi ikaw lang palang, ano eh. And of the knowledge of the Son of God. So, hindi lang unity. Dapat kilala mo si Kristo. Yung mga iglesia na, ang lalaki niyan. Hindi pa rin kilala si Jesus eh. Di ba? Kasi pag sinabing you know Christ, actually, ligtas ka eh. Isa sa mga, di ba? Tinanggap mo si Jesus. Tama ba yung tinanggap mo? And hindi mo nga siya kilala. Mali yung pagkakilala sa'yo. Tao lang or what. O meron siyang mediatrix. Meron siyang kapantaya. Alam mo si Maria, si Jesus. Pantayan. Yan turo sa'yo. Mali. So, anong pinaka-goal natin dito? Unto a perfect man. Again, walang perfect, sinless perfection, pero matured ang perfect. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ayan po yung pinaka-goal natin. Yan, point number 3 ko. Perfect and ideal goal. Yan po yung talagang mga perks. Hindi natin pinagyayabang yan. Tinuturo natin sa iba yan eh. Minsan, yung ibang member, ganun ang tingin eh. Pag nag-preach ako dito ng ganyan, ganito, mature, ganito, yabang mo naman. Isa ka nga sa tinuturo sa iyo para ganun ka rin eh. Yan yung last point natin actually. Ganun po yan. Ngayon yung kalabang, ganun din. Pademonyo kayo ng pademonyo, sama ng pasama, ganun yan. Kaya ngayon, sabihin nyo, ang babait naman nagtuturo sa stocks, no? Pinuturo na tayo yumaman. Panoorin natin, mag-subscribe tayo sa kanya kasi para yumaman tayo. Pero hindi, actually, kaya pinapataya kayo sa stocks niyan, isa kayo sa pinopon niyan. Ibig sabihin, pag nalugi sila yung marunong kayo, nag-invest kayo, sa pala yun sa kumukuha yung mga yun. Pag biglang ganyanan yung mga stocks, naintindihan yung sinasabi ko? Kung di nila alam yan, nag-invest sila dyan, bumaba, tumaas, sila yung kikita, ikaw, bahala kasi hindi ka marunong eh, gaganunin ka pa. O next time, ganito gawin mo, naniwala ka pa. And like sa atin, ang perks natin, wise and sensible, progressive learning, saka perfect and ideal goal. Hindi ikaw yung, nag-ipon ako sa Las Vegas ng mansion. Yan ang gusto ko. Magkaroon ng mansion, mapakita ko sa TV, ito pala yung aking mansion. Sinunog ng Diyos. Ano ka ngayon? Nag-iiyak ako, lahat ng savings ko. Yan kasi saving mo eh. Yan ang pinaghirapan mo. Palibasa, kalokohan din yung ginawa mo sa Hollywood eh. Kaya wala silang walang habas yan, gumastos doon sa personal. Alam niyo ba yun? O ikaw, kung yung goal na tinuturo sa'yo na dapat meron ka, perfect yun, sabihin, hindi mo mawawala, hindi ka maloloko, hindi ka ma-scam. Ano pa? Sigurado sa Diyos yun. At maganda pa, hindi yung masabi ang tanga mo naman, bakit ka bumili kasi dyan eh, alam mo nang wala kang wildfire dyan eh. Yung iba naman, nabaha naman, yung iba, edukasyon, puro ka edukasyon eh. Nagkasakit ka naman, patay ka, impyerno ka pa. Nakita niyo yung, ang pangit nung gano'n yung goal mo, pinaghihirapan mo, pinagmamalaki mo, pabandang uli. Wala. Nawi sa wala. Amen? Yun ang sinasabi sa inyong perks ng maturity. Habang nagmamature ka, alam mo sa mo ilalagay yung investment mo. Pero sila kasi pera lang yun eh. Pera, ilagay mo yung investment mo sa real estate. Mga ganyan mo po. Okay din yun kung mundo lang eh. Diba? Ano nangyari sa real estate mo? Ang dami pong tao ngayon nag-invest, hindi nagagamit. Kasi nagkaroon ng konting pera, malaking pera, nilagay lahat doon, may mga ganun eh. Okay, may lote ka lang, laki ng lote ko doon. No? Ano na yun? Tirahan ng mga gagamba saka ng ba nakatira sa lote. Ano yung lumagapang doon, ahas saka yung bubuli. Bubuli, ganun.
Sa lupa mo ngayon, ginamit mo na lang. Kasi yung goal mo, hindi ideal eh. Nakinig ka lang kaninong vlog. Hindi ka na lang sa vlog ni Pastor Ace. Itong vlog mo. Hindi, actually, ginagaya ko lang nung nasa Bible. Kasi yan, perfect to. Hindi ko kailangan mag-vlog. Ganito pala, para pagpalain. Totoo naman to, pero yan. So, sana nakuha nyo yun ha. Yung sinasabi dito, pamature. Ang nag-invest siya sa ministry tsaka sa edifying of the body of Christ hanggang mag-mature siya ng gusto. Yun ang kanyang perfect and ideal goal. Amen? Pag perfect and ideal yung goal mo, kakaiba ka. Amen? Actually, sila nga may mayabang pa eh. Alam niyo ba yun? Pag nag-usap-usap kayo dyan. Ang aking portfolio ay... Alam niyo yung portfolio? Ano yun? Either nagawa, pero sa pag-stock, sa ibig sabihin nila doon, yung mga business ties, katulad yan, sa industry, sa agriculture, meron ako sa technology, meron. Isa kahit malugi yung meron ka pa sa iba, sa food, services, ganyan mo yan eh. Hindi ako malulugi, nagkasakit naman, patay, luging-lugi. Impyerno pa, luging-lugi. Ikaw, again kung ikaw ay nasa programa ng Diyos, nako, perfect. Hindi ka lugi. So, para kang may perks, para kang okay ka. Amen. Wala na ako na salita eh. Naubos, sobrang pinagpala ba kayo? Amen. Yun, totoo, hindi ako nang bibiro ha. Kaya kong patunayan to kahit kaninong harapan ng sino. Dahil tayo nasa kalooban ng ulitin ko. Wise and sensible. Number 2, progressive learning. Number 3, perfect and ideal goal. Meron pang dalawa. Second to the last. Ano pa yung mga perks? Pag nagmamature ka. So una, hindi ka mukhang bata. Magiging matalino ka. Matututo ka. At marunong ka matuto. Lago. Sa tamang bagay ha. Hindi ka tulad ng Iglesia ni Manalo. Magaling sa business, sa ibang bagay. Bandang huli. Hoy! Anong proper name? Common name, di mo alam yon. Magsisinungaling na yan. And then, perfect and ideal goal. Pero number 4, sorry. Gusto na ako sa 3. 1 John. Kayo ulit, ready, go. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong. And the word of God abideth in you. And ye have overcome the wicked one. Sino yung wicked one? Sino yung wicked one? May games kayo, sino pinakamatindi dyan? Yung boss, di ba? Alala ko tayo kasi nalalo ko. Huwag yung laruin ha, pero demonyo rin yung Diablo eh. Nalalo ko yun eh. Talagang pahabang yung palaki yung boss, talagang hirap patayin eh. Kasi yung pinaka-demonyo doon, hirap patayin. So malala doon, nung napatay niya, siya yung naging demonyo. Ganyan yung mga kwento ng mga Siya nakaka-disturb, sa totoo lang eh. But anyway, kaya bang talunin ng demonyo? Satanas? Boss yun eh, boss. Laki ng sungay, dahil minions. Si Thanos. Sugod! Ano tatalunin yun? Hindi nila kaya, malakas eh. Masabi dito, na-overcome na, demonyo. Kasi nasa iyo salita ng Diyos. So pwede, pero again, huwag yung personal lang, may pagsapakan. Yung paraan ng Diyos ang gamitin natin. Huwag kang pumunta sa cemetery kung saan man, sa Hollywood. Huwag mo hamunin si Pope ha, si Bill Gates. Parang talo na sila eh. Ito ginagawa natin ngayon. Kunwari, ito mga nakikinig dito, pag nag-matured kayo, kahit anong Christian, alam mo, maniwala dyan. Si Bill Gates o yung malapit siya, si Fauci o kaya si Duterte. Gagawin kitang bodyguard, umalis ka lang dyan sa discerning. Wala na, talo na. Alis ka ba dito? Kita nyo na, talo agad eh. Ang lalatayon, itong pera bibigay ko sa'yo. Ayaw mo, mapatay tayo mga tao. So, guys, patayin natin niya. Wala yan. Sama ka kay Duterte. Hindi niya na kaya yan, amen. Yung kaluluwa lang nitong mga naligtas kahit hindi nag-church sa atin iba, talo na agad yung mga yan.
Talo sila sa lahat ng bagay actually. Naghihintay lang yung piano sa kanila eh, kamatayan. Totoo lang. Niwala kayo kahit anong level. Napansin ko po yung totoo talaga yung salita ng Diyos kahit sa, yan, alam niyo iba sa atin, natatakot lang sa, ayaw gawin yung kalooban ng Diyos, alam yung bakit. Minsan napapaano ka lang eh. Sa opisina lalo, kahit saan. Paparinggan ka lang yan eh. Pagmumukhain kang tanga ba? Eh kaso ako natutunan ko na sila ngayon ang takot. Wala akong kakilala ko na sabihin sa akin kahit ang tapang ko sa Facebook, di ba? Wala pang may isa na, hoy! Wala maglalakas ng loob. Amen? Doon yung ating actions dyan, talagang magwawarant ng ganun eh. Pero wala. Hindi ako magugulat kasi nga, wala eh. Anong tatabla mo sa katotohanan? Kahit yung mga pastor din na nasa maling lugar sa ibang bagay. Nasa na ba ako? So, panalo ka na. So, anong point ko dito? Panalo! Meron tayong reaching yan, diba? Winner, Winner ka. Basta parang nga, winner. Totoo yun, eh. Point number 4, team of champions. Diba sarap ng champion kayo? Walang tatalo sa inyo? Bakit? Kakampi mo Diyos, salita ng Diyos. Lalo pag talagang pinanindigan mo, inaral mo. Ano kayang ng demonyo ngayon? Kaya tawakin din si Jan Vitiveros laging talo lahat eh, amen? O Sogi, talo. Ano pa? Divorce, talo na naman. Salamat sana hanggang wakas, amen? Kaya pag dumami si Raulo sa Pilipinas, tayo matatalo. Doon lang. Hindi rin naman tayo susunod doon, amen? Kahit may Sogi, yak. Never, yung mga anak natin magiging ganyan, di ba? Talo pa rin sila eh. Nakita niyo yun, sino gusto ng talunan dito? O gusto nyo kayong panalo? Kahit sa anong angle, kahit anong ligtas ka na, wala ka ng talo eh. Hindi na totoo yan eh. Talagang lalo kang hindi ka maliligtas. Ikaw ang kawawa. Ang Diyos na nagsabi niyan. Ano sabihin mo? Wala naman Diyos. O, di lang katangahan ka na naman. Nakita niyo yun? Na-encourage na ba kayo? Nasa winning side tayo. Kaya hindi ka dapat lalampa-lampa dyan, lalanta-lanta dyan. Amen? Team of champions! Wala na. Ngayon, yung mga basketball, yabang pa yan. Gaganin. Basketball lang yun. Mas magaling yung football. Iba naman. Mga bata rin ito mga to eh. Ang gandang pakinggan, ang gandang tingnan. Diba na, panalo ka ba nun? Malaki ang mansion ni, sino magaling? Si Cristiano. Ronaldo Cristiano. At isa nakakikita ko, ang galit ginawa niya yun. Layo, hinataw, lumiko yung bola, pasok! Wala sinabi si Jordan doon. Pero bandang huli, laro lang yun eh. Mas magaling si Ray doon, amen? Sa totoo lang, si Ray may pinagdaanan sa buhay, amen? Kaya, panalo kayo pag nasa Panginoon kayo. Wala. Sino ka ba? Ako nga pala yung may mansion sa nasunog. Di tayo. Kaya ako pala si, lingkod ng Diyos sa langit na, tapos ang taas pa ng ranggo ko sa patay sila ngayon. Team of champions. Tapos ang saya pa natin actually, di ba? Kaya siya, inaano ko, tinatouch ako kayo, meron tayong pinagdadaan ng bandang huli. Pag binigyan tayo ng magandang message, sasaya natin eh. Walang tatalo dyan. Hindi ako nagpapatawa ng ewan lang dito, di ba? Anong joke of the ba? Bili ka ng joke of Wala tayo. Minsan gusto kong bumili nun. Libre lang. Hindi ako gagastos doon. Wala lang ba? Kaya tayo dito, alam nyo, ako lang eh. Hindi po ako magaling bumangka, kilala ng bad eh. Kaya natutunan ko to, wala naman yung pakialam kasi yung dadagdag sa atin ng Panginoon dito. Na yun, hindi ka magaling patawa. Yung loob dyan, kuha mo eh, amen? Yan natutunan ko eh, kaya natututo rin ako konti. Tapusin na natin. Una, ano yung mga perks natin? Matalino ka na. Progressive yung learning mo. Kasi matalino ka. Tumatalino ka palalo. Walang hinto yan. Ay, nasabi ko tuloy. Wala.
Inalis ko pala yan. So, number 1, wise and sensible, progressive learning, perfect and ideal goal. Yung goal na ina-achieve mo, pag na-achieve mo, okay, hindi siya imposibleng achieve. Diba? Kasi maglilingkod ka lang sa Diyos eh. At alam niya kung anong binigay niya sa'yo, kung hindi ka masyadong matalino, hindi ka naman in-expect na maging doktor ka sa kung ano man. So, sigurado yun. And then, team of champions. Yung grupo lang natin, dahil bilong ka dun, panalo ka na agad eh. Sarap, di ba? Iba talon na, yung iba hindi alam kung ano. Hindi pa makalis sa kulto. Last, yung ating text kanina. Introduce ko muna ito. Pinag-usapan si Melchizedek. Si Melchizedek ay kinupong para kay Jesus. Okay? Kinukumpara siya kay Jesus. Siya ay nabanggit lang po sa Genesis. And then later sa Psalms, dinidescribe siya na parang walang panimula, walang katapusan, pero priest siya. Ibig sabihin, tagapaglaban siya ng Diyos sa tao, tao sa Diyos. Sino to? Saan naman galing to? Ba't walang detalye? Kasi sinabi sa Psalms, yung pala, tinuturo dyan si Jesus yun. Katulad ni Jesus, no, kahit anak siya ni Mary, pero alam nyo na, virgin birth yun, hindi siya anak ng sinong lalaki. So wala siyang pinanggalingan, wala rin siyang katapusan. Pero problema, bilisan ko na lang ha. Pero bandang huli, yung may kinalaman sa atin, ang dami pang gusto sabihin ni Paul, kung sino man yung author nito, sa mga taga-Hebrews. Napakalalim po Hebrews, pero napaganda. Pero medyo may anti-climax eh. Parang, may sasabihin pa ako sa inyo, tuturo ko sa inyo, kasabi dyan. Kaso, pambihira kayo, para kayong mga, pwede na dapat kayo magturo. Ngayon, tuturuan na naman kayo. Kasi, hindi na kayo lumago. Okay, negative muna. Parang kanina. Kasi daw, yung kayo, pag puro basic, love of God, ano pa mga inaaral sa CCF, tingnan ko nga, tingnan nyo ha, para magkaroon na kayo ng ano. Total, labas ng labas sa feed ko to si, ano. Kahit si Abante. Tingnan natin ha. Ano ang pinag-aaralan nitong mga to? Church ng mga businessman. Are you for real? The legit Christian? Si Bong Sangki. Buhay ba si Kristo o sa buhay mo? Ano dito? Visible Christianity. Don't be a counterfeit Christian. Ang faith na hindi fake. Okay din sana kung ano, no? Pero yun at yun, no? Are you a legitimate Christian? Part 1, Part 2, Part 3 pa. Love of God when we fail. Ayan, si Peter Tanchi. Oh. Puro love of God. Will I be useful or useless to God? Ricky Sartu. Anong ano to? Yan silang ano. Rejoice, our future is glorious. Are you for real? Ba't ang daming ano to? The true test of salvation. Ganda siguro ito. Pakinggan natin to. The true test of salvation daw, according sa CCF. Siguradong sablay ito. Oh, kasi ano to eh. Repent of your sin din ito mga to eh. Paulit-ulit. Ano ba to? Puro ganun lang. So ngayon, yung mga pumupunta dyan, natuwan-tuwa dyan, ano sa palagay niyong klase yung mga to? Ganun din, mga baby Christian, kung Christian man, kasi may kilala kami, di ba? Alam na alam ni Brad yun eh. Dinemonstrate ko sa kanya, nagtatanong lang naman ako, banda huli. Noong una, ayaw aminin, alala mo yung Brad? Hindi pala ligtas. 3 taon na ako umatid sa CCF, ang tawag din sa CCFers. Tanong, CCFers. Ano yun? Hindi pala ligtas. Oh, gusto yan pa CCF?
At pinost ko ngayon si, di ba, si Peter Tanchi. Presidential Prayer Breakfast. So, meron doon si Cardinal Ewan, si Father Ewan, si Duterte, si Marcos. Mga kapatid, tayo magkakapatid sa Panginoon, lahat tayo anak ng Diyos. Si Raulo to Yung pinaka-basic, hindi alam. Ibig sabihin, nagtayo siya ng sarili ng church, gamit niyang gatas. Sige, itong gatas, ito gatas. So, anong tawag natin sa kanila? Mga bonjing. Gusto mo ba yun? Basta ikaw lang hinihira ka naman Katotohanan sa katotohanan. Anong mali? Ha? Ganoon naman tayo dito. Kaya ang ito yung verse 14, sabi dyan, sinabi rin dito, I believe, kaya sinabi kanina sa 1 Corinthians, dito sa Hebrews, parang hinihiya niya yung mga hindi nagmamature sa church. Amen? Ganun talaga, ganun ginagawa natin, hindi lang para manghiya, pero para matuto. Nakakahiya naman ako. Kristiyano na ako 10 taon, di mo lang akong tithes. O kaya, yayayain pa ako sa church. Gusto gigisingin pa ako. Mga ganun ba? Nakakahiya talaga yun. Nasabi dyan, lahat ng gumagamit ng milk, yung ang gusto mong pagkain, milk pa rin. Bata ka pa lang, di mo madidi na yun. Diba? Kaya again, di tayo nagmamayabang, pero pag kinausap mo kasi, wala namang sasabihin sa'yo yan, kundi yung basic. At sila mismo makikita nila yun, parang kahapon naman, meron kami kausap, sinasolve yun, tumanggap. Ano nang pinagsasabi, baliba sa bata rin. Kaya natawa ako kasi, hindi mo kasi ako nagigets Anong hindi ko nagigets? Hindi paliwanag mo. Nung nagpapaliwanag siya, natanto niya, kaya hindi ako mag-gets kasi hindi rin malino yung niya, tsaka hindi biblical terms yung ginagamit niya. O, kahit paano, ganun yun, magkakaalaman Naintindihan niyo yung sasabi ko? So, kaya ngayon, dito sa verse 14, sinasabi ng author nito, kung si Paul man to, yung ibang tao, yung ibang Kristiyano, gatas ang gamit. Yung iba, strong meat. O sino dito ng vegetarian? Nakakatawa yung mga memes sa vegetarian. Buti hindi ko na yun. Dito tayo mga lalaki na kailangan natin ng lakas, ang gusto natin kakainin, puro soy, gatas-gatas. Nay, gatas mamaya, gatas. Hindi, gusto ko, lalamunin ko yung strong meat. Ang strong meat po dyan, yung mga talagang karne, steak, beef, pork, ano man yan. Yung kayang i-digest ng mo kasi matured ka na yung katawan. So ngayon tayo dito sa church natin, minsan yung iba siguro nabibigla. Amen? Pero nasa iyo kasi yan Aminin nyo ako dati, nabigla rin ako siyempre nung baguhan ako. Ina-challenge kami magbigay. Katoliko ako nun. Masaya-masaya na ako, binigyan ako dati ng 20. Oy, laglag mo dyan yung 20. Uy, lalaglag natin to 20. Hindi, piso lang, tsaka yung dalawa. Sige, gumaganon pa yun, nagbaptize ako, 10%. Laki nun. So, hindi ka nabibigla. Una, tingnan mo rin sa Bible, ay yung bang gusto ng Diyos. Pero pag nakita mong ganon, huwag mo sisihin yung messenger. Yun talaga So, ano pa yung mga strong meat natin dito? Kunwari, yung end times. Tsaka yung mga sermon na talagang banat sa personal yun Amen? Intindi mo, basta bakit sinasama yung mga ganyang bagay? Yung mga bakla, kawawa naman sila. Tao din naman sila. Yung ibang nilala kong ganyan, mabait naman. Ngayon masabi ng Bible. Ngayon, kung nasa Bible yun, nabasa ko, naintindihan ko, and then, pwede ko i-preach yun. Ngayon ang kayo, mamimili din kayo. Kaya sana, parang bata, katulad ng si Steve, wala kang problema dyan pagdating sa pagkain. Ang problema mo dyan, yung walang matitira. Kaya mga kapatid niyang maliliit pa, si Aiden, ang arte niyan. Kumakain nga tayo sa masarap na tapos ang hahanapin mo. Ang sarap ng pizza, aalisin mo yung gulay. Diba yung papasarap dun kaya bango-bango yung pizza, di ba? Aalisin mo yung onion. Si bata pa.
So, ganun din kayo. Lahat ng pinifeed ko sa inyo dito, alam ko naman yan na makakasama ba sa inyo yan? Napakakinig kayo, napaka-anghang naman. Balance lang, di ba? Konting anghang dito para, hindi, namaya, matamis na ulit, maalat ng konti. Ayun. So, yan kasi, pag mali din yung banat ni Pastor, kunwari, baka naman maging palaway kayo dito. Di ba? Kaya ganyan mga iglesia ni Soriano eh. Debate agad ang gusto, hindi naman ligtas. Nakakahiya naman pag ganun ka. Kaya pag tayo kaharap dyan, lalo sino ba yung yung Jehovah's False Witness naman. Ang assumption lagi nito, kaharap nila, Katolik ang walang alam eh. Di tinanong ko ng hanggang muli, kinakabahan na eh. Hindi kayo punta sa langit, sino punta sa langit? Yung 144,000. Kayo saan kayo? Sa lupa. Ganon. Okay, so ano na point number 5 natin? Ito sana ma-encourage kayo. So, kaya inaasal ko sila, again, ginagamit din ng Bible yan. Amen? Si Jesus, ginamit niya madalas. Nasabi sa mga disipulo niya mismo, "Oh, ye of little faith, ang hina niyo naman." Di ka naniniwala? Ba't yung ginaganon? Di parang laitin. Para matuto sila na dapat, disipulo nga ako, dapat naniniwala ako kayo. Di ba? So ngayon tayo, ano yung dapat tayo, mag-mature tayo, ayoko manatiling bonjing. Nakita mo dito, strong meat belong to them that are of full age. Pag sinabi mo, pag hindi mo kaya ito, wala kang, hina mo naman. Ngayon, kung mga bata talaga, gano'n. Pero, ligtas ka na, binabasa mo yung Bible, na-instruct ka ilang taon, tapos mananatili ka ba sa gatas? Ano ka? So, huwag kang manatili sa gatas. Ngayon, pag ikaw ay nabilong na dito, naiintindihan mo na, sinusunod mo na kahit mahirap, nagtitiwala ka sa Diyos. Kung ano man yan, pagbibigay, paglilingkod, napapahiya ka, soul winning ka, napapahiya ka. So, dinedepensa mo yung malinaw ng turo ng Bible against sa mga to, mga kulto, at mga ibang Baptist din, matured ka na nun. Again, hindi pinagyayabang yun, pero kahit anong deny nila, meron kang category na hindi nila pwedeng aminin i-claim na sa kanila yun. Amen? Kaya ganda yung ni Barry ni Daddy kanina eh. Totoo yun. Para ka nagtampo sa bigas pag umalis ka dito. Saan ka pupunta? Sa ACM? Patay ka, maalala mo yung sinabi ni Pastor Ace. At may experience mo exactly sa'yo. Nakikita ko, tuwan-tuwa na yung pag may naligtas. Dong taong to, may naligtas po, dalawa. Amen! Ganyan pa yun. Kahit mga Baptist, ganun. Ganun po siya. Galing dito ko na kunwari, umalis si Rapi dito. Sa amin, 2 oras lang yun eh. Sa amin, isang araw, 5, 4, 7, 17. Ba't mga to? Kasi mahinang klase. Amen. So, di kayabangan po yun. Sinasabi dito ni Otto nito, wala ka, di mo kaya yung strong meat kasi mahina ka pa, bata ka pa. Ito, dede, Lagyan natin ng flavor yung dede. Gusto mo para hindi na masyado. Nakakahiya yun. Kaya ang point number 5, full age, strong meat. Kaya tanong pala ni Dea, ano gusto yung discerning, no? Sabihin niyo sa kanya. Sinabi ko naman kaso, yan. Sabi dyan, itong mga to, sabihin ko na, ang point natin, elite membership. Alam niyo ba yung mga elite na, kasi sinabi elite, hindi tayo mayabang na elite na pero sila, sa palagi nila, elite na sila Bill Gates, yung mga nagmi-meeting po sa Switzerland, sa Davos, alam niyo yun, World Economic Forum, mayayaman sa mundo, matalino sa mundo, pinag-aaralan na anong mangyayari 100 years from now. Ang sabi ng leader nilang demonyo, sabi niya, ganito yung mga tao, wala na silang pag-aari. At ang kakainin nila, mga hindi hayop, mga bugs. Mga kakainin natin sila ng ganun. Para hindi na, masisira ang environment. Ganyan mag-isip yung mga yan. Maniniwala ba kayo? Parang tinanong, ganyang boy, wala namang ganyan. Yun nga talaga, magbasa kayo. Yung pinag-uusapan nila, huwag yung yung mga baka, paano yan, bawasan yan. Kasi utot daw ng baka, nakakasira ang environment. Niwala ba kayo doon? Hindi. Pero yung sinabi nila, mga tanga nga
Actually, hindi lang tanga yun eh. Targeted yung gusto pala nila yumaman. And then, ang gusto nila, yung mga meats nila, lab grown. Sa ginagawa, si Bill Gates, yan ang ano-ano niya. Mas masarap to. Sustainability. Anong ingredients ng lab grown meat? Hindi nilagay nila. Ang dami naman yan. Yung sa akin, baka lang eh. Di ba? Yung kambing, ano man yan. Pinapakomplikado nila, bandang huli, dependent tayo sa kanila. Yan na nangyari po sa mga bigas natin, kung di nyo alam ang kwento dyan. Yung mga bigas natin, yung mga pobreng farmers, bumibili ng seed, and then hindi sila makapagtanim ng pag di sila bumili ng seed. Dati di ko naniniwala dyan, pero pumunta kami dyan sa UP Los Baños, sa malayo. Los Baños nga ata, doon yung Aries. Ayan. Dinescribe sa amin yan. Ang galing namin, nag-produce kami ng rice na hindi basta na nabulok, hindi basta. Pero walang buto yun. Kailangan nung bilhin sa kanila. Patay ka ngayon. Intindihan niyo yung sabi ko? Dependent tayo sa mga elite. Yan ang elite sa kanila. May hold sila sa atin dito sa sanlibutan. Pero sinong elite talaga? And dali nga nalang expose eh. Sorry na, stay lang tayo ng konti ah. Nakakatakot ko sa Tuesday pag open na naman yung mga yun. Kasi yung, alam niyo yung sa pandemic, nagkakaalaman na po. Talagang dami nagreklamo, bakit dami namatay sa bakuna, ganyan. So, paano natin nalaman na, yan, ba't tayo nagpabakuna? Buti ito, hindi nagpabakuna eh. Kasi naramdaman natin, mayroon tayong pang-unawa, sandali. Bakit ito pinipilit yan? Eh, hindi pa nga na-testing yan. Diba? So, para tayo yung elite ngayon. Kaya yung mga kasama ko sa Facebook, sabi nila, we're the pure blood. Kasi yung dugo natin, di nahaluan yan kung anong hinahalo nila sa bakuna nila. Alam nyo ba yon? Hinaluan nila, binabago po nila yung katawan natin. Kasi matalino daw sila sa palagay nila. Naku, nakakatakot yan. At kinukumpara pa sa dati. Iba po yung dating bakuna. Aralin nyo, iba yung dating bakuna. Hindi katulad ng ngayon. Okay, anong gusto ko sabihin dito? So, gusto nyo bang maging elite sa tama, sa tamang grupo? Ano gagawin nyo? Sino yung nabebelong doon? Naalala ko naman talaga yung mga matatalino daw. Alam niyo yung Mensa? Mensa ba yung term nun? Mensa ba yun? Or? May mga elite silang ganyan. Kami matalino dito, mag-exam ko dito, magiging parte ka ng grupo namin. Hindi nyo na alam yun. Siguro nalaos na yun. Yung panahon namin, ganun. I-search nyo. Ito yung grupo ng mga pinakamatalino kasi nag-take sila ng exam ng ganyan. Pamasa sila. Ganun ba gusto nyo? Or, yung elite, high IQ society. Yan. Men lang, no? Mensa, tama. Yan. Iyabang yun, no? Anong ginagawa nila kaya? Anong project nila? Walang kwenta kung ano man yan. Ayun, yung mga ganon. Patayin ng lion. Lions Club naman yun. Yun lang. Business, ginagamit din sa business yun, nabanggit ko sa inyo, di ba? Okay yan, so gusto nyo bang maging elite? Sino gusto nyo maging elite? Ang gusto ko yung high ace elite, yun ang gusto ko eh. Ganda ng mahal, 4 million. Pero hindi, joke lang yan. So yung talagang elite, ito yung perks ng mga matured. Hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo. Di ba naman kahit mga samahan na kung ano, gusto nyo mabilong ako dyan. Paano ka mabibilong sa samahan ng kung ano? Depende, yung mga paternity, diba, hinahataw sila dun eh. Tatawa ko ito yung mga nag-drive Eagles Club. Yan, paternity pala yan. So papahataw ka doon, ito mukha kang tanga doon. Lalakad ng blindfolded. So yung ganun kayo mukha kang tanga, pag-join nyo pa lang sa club na yun, mukha na kang tanga. And lalo na pag ganito na kayo. E dito, may pinagmukha ba akong tanga dito? Di ba ikaw nga yung namimili eh. Yung iba umaalis dito kasi ramdam nila, hindi nila kaya, ayaw nila, hindi nila kayang makasabay. Tinutulungan naman sila, pero ayaw eh.
Pilitin mo yun. Ramdam nila yun. Masyado naman kayong Bible. Iglesia ni Manalo, may Bible din naman. Pero maganda yung tulis-tulis yung nila. Dito na lang ako. Nababaw ka. Ba't ka na-impress sa tulis-tulis? Tulisan ka ba? So, ramdam nyo na ba? Nasa elite group kayo? Nasa sa inyo yan. Actually, pag na-realize nyo yan, ako, baliktad. Takot kang maalis sa church. Ganun yan. At ganun naman talaga dapat. May preaching akong ganyan kasi dinaanan namin yung macho eh. Takot ka, nahusgahan ka ng lumayas ka dito! Ang hirap nun. Amen? Amen. So palitan na natin to. The Elite, The Elite Church in San Mateo. So anong title natin? Strong Meat, Maturity has its perks. So sana po, again, ang panalangin natin at ang encouragement natin sa bawat isa, hindi yung payabang. Mag-mature ka lang, mature ka lang. Parang yung aking, alala ko to yung aking games. Hindi games to language to language. Okay, pero ayoko dito, mga bakla kasi yung mga nito eh. Pero, gina-gamify nila yung nila. So, ang ranking nila, hindi sa magaling ka. Yung ranking nila, pag active ka lang. Okay? So, habang nag-XP ka ng everyday, so, tumataas ang rango mo. So, ganun tayo, I believe. Amen? The more, kahit hindi ka preacher, kahit hindi ka soul winner, pero pangit ang hindi ka soul winner, at least, nakikibahagi ka. Amen? Amen. Active ka, undong ka sa, ano ba yung pinaka-diamond league ang tawag nila? Sabihin, active na active ka. Amen? Okay, so hindi lang active sa membership, dapat mag-a-align tayo. Pare tayo iniisip, pare tayo ng goals. Okay? Strong meat. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong masalita, Panginoon. I pray na ang bawat isa ay ma-encourage, Panginoon, na maging matured to the best of our ability, Lord, and aming potential din po, Panginoon. Iba-iba kami. Mga babae, lalaki, iba ay bata pa, but I pray na i-desire namin, Panginoon, at gawin namin yung kalooban to the best of our ability. Again, Panginoon, especially nalaman nyo anong kaya-kaya na namin. Hindi nyo kami lalaglag din po, Lord. Hindi nyo kami bibigyan ng hindi namin kaya, Panginoon. Standard hindi namin kaya. So I pray pakatapat kami sa inyo, Panginoon, dahil I believe yan ang isa sa mga standard nyo, Panginoon. Of course, totoo. Hindi rin mayabang, but yes, nag-desire kami ng mataas na status, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Pagkaloob nyo rin po, according to your will. May mga ibang bagay pa na minsan kailangan din namin. Kahit sa church, Panginoon, kailangan namin mga bagay. Doon nakapag-aral kami ng ganito lang. Panginoon, kayo pa nakakaalam. Ano pang gusto mong gawin namin, Panginoon? Enable nyo kami, Panginoon. Give us the resources that we need. Kayo po malalati bandang huli. Again, yung mga andito na, Panginoon, sila pakatotoo sa inyo. Desire namin yung ganitong status sa inyo, Lord. Matured, perfect, entire. Wanting nating, Panginoon. Ilaw po, Lord, basbasan nyo namin pakainin. Salamat sa naghahanda. Ito po yung kalakasan namin. At magandang fellowship, Panginoon. Hanggang mamayang hapon, magandang mensahe ulit. So, ilaw po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.